Nakikita mo ba sa TV, yan ang pamilyang binuo namin, Micaela. At pasensya na pero wala ka na sa picture. Malamig at walang kakulay-kulay ang boses ni Doña Beatriz habang nakaturo ang kanyang daliri na pinalis ng mamahaling pulang kuko sa dambuhalang television na nakasabit sa sala ng marangyang mansyon sa Makati. Nanigas si Micaela sa kanyang tatayuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang maliit na piraso ng papel mula sa Makati Medical Center, isang ultrasound photo na nagpapakita ng isang maliit malusog na sanggol sa loob ng kanyang sinapupunan. Pagkatapos ng 7 taon ng kasal, pagkatapos ng 3 beses na pagkalaglag, na halos kumuha sa kanyang sariling buhay at nag-iwan sa kanya ng matinding depression, sa wakas ay narinig na niya ang pinakamagandang tunog sa mundo, ang mabilis at malakas na tibok ng puso ng kanyang anak na babae. Ngunit ngayon ang tunog na iyon ay nalulunod sa ingay ng live broadcast mula sa Cebu. Sa screen nakatayo ang kanyang asawang si Rafael Santillan, ang tanyag na CEO ng Santillan Digital. Mukhang napakakakisig nito sa kanyang tuxedo, ngunit hindi ang kanyang hitsura ang nagpatigil sa mundo ni Micaela, kundi ang kanyang kamay. Hawak ni Rafael ang kamay ni Danica Valdez, ang Director of Communications ng kumpanya, ang babaeng palaging sinasabi ni Rafael na kaibigan at katrabaho lang tuwing gabi silang nagpupuyat sa opisina. Sa harap ng daan-daang mararangyang bisita at mga mamamahayag, isinuot ni Rafael ang isang kumikinang na singsing sa daliri ni Danica habang ang host ay masayang nag-aanunsyo ng kanilang pag-iisang dibdib at bagong simula para sa kumpanya. Lumingon si Micaela kay Doña Beatriz, umaasang makikita ang kahit munting gulat o galit sa mukha ng kanyang biyenan. Ngunit ang mukha ng matandang babae ay parang pader na semento, matigas, mapagmataas at walang kaunting habag. Sa ibabaw ng hapagkainan, dahan-dahang lumalamig ang beef calderita na personal na inihanda ni Micaela. May maliit na cake pa sa gilid na may nakasulat na "Welcome home, our baby girl." Gusto sana niyang sorpresahin si Rafael pag-uwi nito mula sa sinasabi nitong emergency business trip sa Cebu. Ngunit ang sorpresa ay napunta sa kanya sa pinakamasakit na paraan. "Mama, ano ito?" Halos bulong na tanong ni Micaela, ang kanyang boses ay nanginginig sa labis na takot at sakit. Kasal si Rafael sa akin. 7 taon na kaming kasal. Bakit siya nakikipagpalitang singasing kay Danica sa harap ng telebisyon? "Micaela, huwag ka nang umarte na parang hindi mo alam na darating ang araw na ito," sagot ni Doña Beatriz. Sabay upo sa sofa, dahan-dahang humihigop ng tsaa. 7 taon kang walang silbi sa bahay na ito. Isang baog na asawa na walang ibang ginawa kundi ubusin ang pera ng anak ko para sa mga gamot at IVF na palagi namang nauuwi sa wala. Danica is smart, elegant, and she comes from a family that can actually help Santillan Digital. Habang ikaw, isang simpleng accountant na walang ibang dala kundi ang iyong kawalan ng kakayahang magbigay ng tagapagmana. Sumakit ang puso ni Micaela. Isang matalim na kurot ang naramdaman niya sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Parang naramdaman ng maliit na buhay sa loob niya ang panganib na nagbabanta sa kanila. Kumilos ang sanggol, isang mahinang pitik na tila nagsasabing, "Nanay, narito ako, huwag kang sumuko." Hinawakan ni Micaela ang kanyang tiyan, pilit na nagpakatatag. "Buntis ako, Mama. 5 buwan. Ligtas ang baby." Narinig ko ang tibok ng puso niya kanina lang sa ospital. "Hindi ako baog." Tumawa ng bahagya si Doña Beatriz, isang nakatutulig at mapang-asik na tawa na yumanig sa buong pagkatao ni Micaela. "Buntis. Ngayong kailangan ka na naming palitan, bigla kang magiging buntis." "Micaela, ilang beses mo na kaming pinaasa sa mga pagbubuntis mo na nauuwi lang sa dugo at luha. At kung totoo man, yan paano namin masisigurong kay Rafael nga yan? Kung halos hindi na siya umuuwi dito sa bahay sa loob ng 6 na buwan." Ang bawat salita ni Doña Beatriz ay parang basag na bubog na ibinaon sa puso ni Micaela.
Ang pagdudahan ng kanyang katapatan bilang asawa ay ang pinakamalaking silsil sa kanyang dignidad. Sa gitna ng kanyang pagka-shock, kinuha ni Micaela ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatawagan ang numero ni Rafael. 1, 2, 3 beses. Sa pang-apat na subok sumagot ito, "Rafael, sabihin mong hindi ito totoo," sigaw ni Micaela. Ang mga luha ay sa wakas ay pumatak na sa kanyang mga pisngi. "Bakit ka nasa Cebu?" "Kasama si Danica, Rafael, buntis ako. 5 buwan na ang anak natin, ligtas siya." May matagal na katahimikan sa kabilang linya. Ang tanging naririnig lang ni Micaela ay ang mahinang tugtog ng classical na musika mula sa gala. Nang sa wakas ay magsalita si Rafael, ang boses nito ay hindi ang boses ng lalaking nangako sa kanya ng walang hanggan sa harap ng altar. Ito ay boses ng isang estranghero malamig na iinis at walang pakialam. "Micaela, huwag ka nang gumawa ng eksena," sabi ni Rafael. "Nagsasawa na ako sa mga peking drama mo tungkol sa pagbubuntis para lang manatili ako sa tabi mo. Sinabi na ng mga doktor pagkatapos ng huling pagkalaglag mo na hindi ka na kailanman magkakaanak. Huwag mong gamitin ang isang katang-isip na bata para itali ako. My mother is there. Pumirma ka na lang sa mga papel na dala niya para matapos na ito ng walang hiya sa publiko. Rafael, makinig ka sa akin. Hindi ako nagsisinungaling. Ang anak natin." Bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, namatay na ang tawag. Pinatayan siya ng kanyang asawa. Ang lalaking inalagaan niya, ang lalaking sinuportahan niya noong nagsisimula pa lamang ang kumpanya, ay itinapon siya na parang isang lumang kagamitan na wala ng halaga. Ibinaba ni Doña Beatriz ang isang makapal na folder sa lamesa. Yan ang annulment papers. At kasabay niyan, pipirmahan mo rin ang dokumentong nagsasabing wala kang hihinging kahit isang duling na duling mula sa ari-arian ng mga Santillan bilang kabayaran sa 7 taon mong pananatili rito. Tiningnan ni Micaela ang mga papel. Sa ilalim ng kasunduan sa annulment, may isa pang dokumento, isang pag-amin, na kumuha siya ng pondo mula sa kumpanya ng walang pahintulot. "Ano ito?" tanong ni Micaela. Ang kanyang boses ay unti-unting lumalamig. "Isang garantiya na hindi mo kami gagawan ng gulo," sagot ni Doña Beatriz habang tumatayo at sumisenyas sa 2 security guard na biglang pumasok sa sala. "May mga peking transaction na kaming inihanda sa ilalim ng pangalan mo. Kung hindi ka pipirma at aalis ng tahimik ngayong gabi, tatawag ako ng pulis at sisiguraduhin kong sa kulungan ka manganganak. At alam mo naman kung gaano kadaling mawala ang isang bata sa loob ng malamig na selda." Naramdaman ni Micaela ang bagsak ng katotohanan. Hindi lamang ito simpleng pangangaliwa. Ito ay isang planadong pag-atake para tuluyan siyang sirain, nakawin ang kanyang dangal at ilayo sa kanya ang tanging bagay na mahalaga sa kanya ngayon, ang kanyang anak. Tiningnan niya ang ultrasound photo na hawak niya pagkatapos ay ang mga bodyguard na papalapit sa kanya. Alam niyang kung mananatili siya roon at lalaban sa kanilang teritoryo, matatalo siya. Maaaring saktan nila ang kanyang dinadalang tao. Ang kanyang utang na loob at pagmamahal sa pamilyang ito ay tuluyan ng namatay sa gabing ito. "Hindi ko pipirmahan ang mga kasinungalingang ito," sabi ni Micaela, nang may kakaibang lakas na hindi niya akalaing mayroon siya. Kung gayon, kalad ka rin siya palabas utos ni Doña Beatriz. Bago pa man siya hawakan ng mga gwardiya, umatras si Micaela at kinuha ang kanyang simpleng handbag na naglalaman ng kanyang mga personal na dokumento at ang ultrasound ng kanyang anak. Tiningnan niya si Doña Beatriz ng diretso sa mga mata, isang tingin na walang takot kundi puno ng nagbabagang pangako ng pagbabalik. "Aalis ako ng kusa, Beatriz. Pero tandaan mo ang gabing ito. Dahil ang bawat luha na pumatak mula sa akin ngayon ay babayaran ninyong lahat ng may kasamang interes." Humarap si Micaela at naglakad palabas ng mansyon, bitbit ang kanyang bagong natuklasang lakas at ang kanyang hindi pa isinisilang na anak patungo sa madilim at bumubuhos na ulan ng Maynila. Basang-basa at nanginginig si Micaela nang makarating siya sa isang maliit na pampublikong klinika sa gilid ng highway.
Ginamit niya ang natitirang barya sa kanyang pitaka para ibayad sa tricycle. Bawat hakbang niya patungo sa loob ng klinika ay tila may humihila sa kanyang pababa. Ang kanyang katawan ay pinahihirapan ng lagnat, ngunit ang mas matinding takot niya ay ang tila tumitigas at sumasakit niyang puson. Diyos ko, huwag po ang anak ko, paulit-ulit niyang bulong habang nakahawak sa kanyang tiyan. Ako na lang ang parusahan ninyo, huwag lang ang baby ko. Matapos ang ilang oras na paghihintay sa malamig na upuang bakal sa wakas, ay nasuri rin siya ng isang pampublikong doktor. Isang mabait ngunit pagod na doktora ang tumingin sa kanya. Masyadong mataas ang blood pressure mo at may sinat ka seryosong sabi ng doktora habang nakatingin sa monitor ng ultrasound. Ligtas ang sanggol sa ngayon, ngunit napakarupok ng kapit niya. Kuning magpapatuloy ang ganitong matinding stress at pagod, maaari mo siyang maiyak. Kailangan mong magpahinga at umiwas sa anumang bagay na magpapataas ng emotion mo. Tumango si Micaela habang umiiyak ng tahimik. Paano siya iiwas sa stress kung ang kanyang buong buhay ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi? Nang maiwan siyang mag-isa sa maliit na kama ng klinika upang magpahinga, binuksan niya ang kanyang telepono. Gusto niyang humingi ng tulong sa mga taong akala niya ay totoong kaibigan niya. Tinawagan niya si Sarah, ang kanyang malapit na kaibigan noong kolehiyo, na madalas niyang tulungan sa mga pananalapi nito. Ngunit nang sumagot si Sarah, pabulong at tila natatakot ang boses nito. Micaela. Nasaan ka ba? Huwag mo muna akong tatawagan sa numerong ito, mabilis na sabi ni Sarah. Sarah, kailangan ko ng tulong. Pwede ba akong makituloy sa inyo kahit ilang araw lang? Wala akong matutuluyan. Pinalayas ako ni na Micaela. Pasensya na talaga, putol ni Sarah, halatang nagpapanik. Nakita mo ba ang inilabas na opisyal na pahayag ng pamilya Santillan sa social media? At sa mga balita ngayon lang, napakunot ang noo ni Micaela. Binuksan niya ang kanyang internet at doon ay tumambad sa kanya ang pinakamasakit na uri ng pag-atake. Isang pag-atake na nakatago sa ilalim ng maskara ng pagmamalasakit. Yun ay isang opisyal na pahayag mula sa Santillan Digital. Humihingi kami ng panalangin mula sa publiko para sa aming mahal na si Micaela Rosales Santillan. Kasalukuyan siyang nakakaranas ng matinding mental breakdown dahil sa mga nakaraang pagkabigo na magkaanak. Naway irespeto ng publiko ang pribadong medical na sitwasyon ng pamilya habang ginagawa namin ang lahat upang makakuha siya ng tamang psychiatric treatment. Ang mga kumakalat na balita tungkol sa pagbubuntis niya ay bahagi lamang ng kanyang kasalukuyang ilusyon dahil sa trauma. Napabitaw si Micaela sa kanyang telepono. Napakabilis nilang kumilos. Bago pa man siya makapagsalita o makahingi ng tulong, binuo na ng pamilya Santillan ng kwento. Ginawa nila siyang isang baliw na babaeng nag-iilusyon na buntis upang hindi sila masisi sa kanilang kalupitan. Ito ang kanilang maskara, ang magmukhang mabait at mapag-aruga sa harap ng publiko habang dahan-dahan siyang pinapatay sa dilim. Ngayon, kahit anong sabihin niya, iisipin ng mga tao na gawa-gawa lamang iyon ng isang sirang isip. Habang nakatitig si Micaela sa kisame ng klinika na may kasamang luha at galit, biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Hindi ang doktora ang pumasok, kundi isang lalaking nakasuit na may hawak na mamahaling leather bag. Si Attorney Castillo, ang personal na abogado ni Doña Beatriz. Magandang gabi, Mrs. Santillan, bati ng abogado na may kasamang mapagkunwaring ngiti. Napaatras si Micaela, pilit na ibinangon ang kanyang mahinang katawan. Paano mo ako nahanap? Lumabas ka rito. Madaling mahanap ang isang tao kung may sapat na resources ang pamilya Santillan. Malamig na sabi ni Attorney Castillo habang lumalapit sa kama. Narito ako para ihatid ka sa isang pribadong pasilidad sa Cavite. Isang wellness retreat para sa mga may sakit sa isip. Doon maalagaan ka ng mabuti at hindi mo na maiistorbo ang kasal at reputasyon ni Sir Rafael. Hindi ako baliw. At lalong hindi ako sasama sa inyo, sigaw ni Micaela, kahit na ang kanyang boses ay nanghihina. Lumapit pa ang abogado at bumulong ang kanyang boses ay puno ng banta. Micaela, mag-isip ka.
Sino ba ang papaniwalaan ng batas at ng publiko? Isang makapangyarihang pamilya na may mga sertipikadong doktor na magpapatunay na hindi ka matatag ang pag-iisip, o isang walang perang babae na pinalayas dahil sa pagnanakaw sa kumpanya? Kung sasama ka ng tahimik, hindi namin itutuloy ang demanda sa iyo. Ngunit kung lalaban ka, sisiguraduhin kong kukunin namin ang batang yan pagkapanganak mo at ipapasok ka namin sa kulungan. Naramdaman ni Micaela ang lamig ng takot sa kanyang buong katawan. Kung sasama siya, tuluyan nilang sisirain ang kanyang isip gamit ang mga gamot at kukunin ang kanyang anak pagkapanganak. Kailangan niyang tumakas ngayon din. Huminga ng malalim si Micaela at pilit na pinakalma ang kanyang sarili upang hindi mahalata ng abogado ang kanyang plano. Bigyan mo ako ng 5 minuto. Gagamitin ko lang ang banyo para mag-ayos ng sarili. Tiningnan siya ng abogado mula ulo hanggang paa bago tumango ng bahagya. Huwag mong tagalan. Naghihintay ang sasakyan sa labas. Pumasok si Micaela sa maliit na banyo ng klinika. Pagkasara ng pinto, nakita niya ang isang maliit na bintana na nakabukas patungo sa madilim na eskinita sa likod. Walang pag-aalinlangan kahit na masakit ang kanyang buong katawan. Pinilit niyang umakyat at lumabas sa bintana. Nang maramdaman niya muli ang malamig na ulan sa kanyang mukha, mabilis niyang pinatay ang GPS ng kanyang telepono. Nag-isip siya kung sino ang tanging taong hindi siya tatalikuran sa mundong ito. Hinanap niya ang numero ni Aling Nena, ang dating matandang mayordoma ng mga santiyan na tinanggal sa trabaho noong nakaraang taon dahil ipinagtanggol siya nito laban kay Doña Beatriz. Nang sumagot si Aling Nena kaagad, na naramdaman ni Micaela ang init ng isang tunay na ina. Micaela, Diyos ko, napanood ko ang balita. Alam kong hindi totoo ang mga sinasabi nila tungkol sa'yo. Nasaan ka anak, nag-aalalang tanong ng matanda. Nanay Nena, tulungan ninyo ako, hikbi ni Micaela habang tumatakbo sa madilim na eskinita. Gusto nilang kunin ang baby ko. Gusto nila akong ikulong sa mental hospital. Huwag kang matakot, anak. Pumunta ka rito sa Pampanga. May maliit akong bahay dito sa barangay. Walang nakakaalam nito kundi ako. Ligtas ka rito. Bilisan mo anak, takbo na. Sa ilalim ng madilim na gabi at patuloy na buhos ng ulan, yakap-yakap ang kanyang tiyan, naglakad si Micaela patungo sa sakayan ng bus. Iniwan niya ang Maynila, iniwan niya ang kanyang lumang buhay bit-bit, ang nag-iisang layunin ng mabuhay para sa kanyang anak, at ang maghanda para sa araw ng pagbawi. Sumisipol ang malamig na hangin sa loob ng lumang bus na patungong Pampanga. Nakasandal si Micaela sa basag-basag na bintana, pilit na pinipigilan ng bawat pagdaing na gustong kumawala sa kanyang mga labi. Ang bawat pagyanig ng bus sa bako-bakong daan ay tila isang hampas ng martilyo sa kanyang nananakit na puson. Nilalagnat siya at ang kanyang paningin ay unti-unti nang lumalabo. Nang huminto ang bus sa isang terminal sa Bulacan para sa isang maikling hinto, nagpasya si Micaela na bumaba upang mag-withdraw ng kaunting pera sa ATM. Kailangan niya ng pambili ng gamot at pambayad sa kanyang biyahe. Ngunit nang ipasok niya ang kanyang card at ilagay ang kanyang pen, isang pulang babala ang lumabas sa screen, account blocked. Please contact your bank. Nanlamig si Micaela. Sinubukan niya ang kanyang isa pang card, ngunit pareho ang lumabas na mensahe. Ipinatupad na ni Doña Beatriz ang kanilang banta. Ni-freeze ng pamilya Santillan ang lahat ng kanyang bank accounts, maging ang mga account na naglalaman ng kanyang sariling ipon bago pa man niya pakasalan si Rafael. Wala siyang kahit isang duling na duling sa kanyang bulsa, kundi ang ilang daang pisong barya na natitira sa kanyang pitaka. Sa gilid ng ATM booth, napilitan siyang buksan muli ang kanyang telepono upang tingnan ang balita. At doon tuluyan ng gumuho ang kanyang natitirang dignidad. Ang kanyang mukha ay nasa banner ng mga sikat na online news site. Ang headline ay mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong talahib, asawa ng CEO ng Santillan Digital wanted sa pagnanakaw ng 50 milyong piso. Binasa ni Micaela ang mga komento sa ilalim ng balita at bawat salita ay parang kutsilyong sumasaksak sa kanyang kaluluwa. Napakasama namang babae niyan.
Baog na nga binigyan na ng marangyang buhay ng mga santiyan, ninakawan pa mukha pa namang mabait pero ahas pala. Kaya pala ipinagpalit ng CEO sa mas disente at matalinong babae. Sira na nga ang ulo, magnanakaw pa. Dapat dyan ikulong habang buhay. Nalaglag ang telepono ni Micaela sa sahig. Ang kanyang dangal ang pangalan ng kanyang yumaong ama na palaging nagtuturo sa kanya ng katapatan ay tuluyan ng nadumihan sa harap ng buong bansa. Ginawa siyang halimaw ng mga taong pinaglingkuran niya ng 7 taon. Ang kahihiyang ito ay isang lason na hindi na kailanman mabubura sa kanyang pagkatao. Kasabay ng matinding emosyon naramdaman ni Micaela ang isang mainit na likido na dumaloy sa kanyang hita. Pumasok siya sa madilim at mabahong banyo ng terminal. At doon, lalong lumakas ang kanyang iyak nang makita ang bahid ng dugo sa kanyang damit. Diyos ko, huwag po. Pakiusap hikbi niya nakaluhod sa malamig na sahig ng banyo habang nakahawak sa kanyang tiyan. Huwag mo po siyang kunin sa akin, siya na lang ang mayroon ako. Gamit ang natitirang lakas ng kanyang katawan at isip, pinilit ni Micaela na sumakay muli sa bus hanggang sa makarating siya sa terminal ng Pampanga ng hating gabi. Nang bumaba siya ng sasakyan, hindi na kinaya ng kanyang mga binti ang bigat ng kanyang katawan. Bumagsak siya sa maputik na semento ng terminal, yakap-yakap ang kanyang tiyan habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Ang kanyang paningin ay tuluyan ng nagdilim. Ang huli na lamang niyang narinig ay ang isang pamilyar at nag-aalalang boses na sumisigaw sa kanyang pangalan. Micaela, anak Diyos ko, Micaela. Nang muling idilat ni Micaela ang kanyang mga mata, hindi na ang mabahong terminal o ang malamig na ulan ang kanyang nakita. Nakahiga siya sa isang maliit ngunit napakabango at malinis na kama. Ang amoy ng sariwang hangin at ng pinakukulong dahon ng bayabas ay pumuno sa kanyang ilong. Sa kanyang tabi nakaupo si Aling Nena na may basang bimpo sa kamay at umiiyak habang hinahaplos ang kanyang noo. Salamat sa Diyos, gising ka na anak, sabi ng matanda sabay yakap ng dahan-dahan kay Micaela. Huwag kang malikot, sabi ng komadro na natumingin sa iyo kagabi, muntik na raw makunan. Mabuti na lang at napakapit ng bata. Ligtas siya, Micaela. Ligtas ang anak mo. Napahawak si Micaela sa kanyang tiyan at naramdaman muli ang mahinang tibok at galaw ng kanyang sanggol. Isang luha ng pasasalamat ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ligtas ang kanyang anak. Tumingin si Micaela sa paligid ng maliit na silid. Gawa sa kahoy at kawayan ang dingding malayo sa marmol at gintong disenyo ng mansyon sa Makati. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon naramdaman niya ang tunay na kaligtasan. Walang nanghuhusga sa kanya rito, walang matatalim na tingin ni Doña Beatriz at walang malamig na boses ni Rafael. Bumangon siya at dahan-dahang lumapit sa isang lumang salamin na nakasabit sa dingding. Nakita niya ang kanyang sarili maputla, may mga pasa sa braso at gulo-gulo ang buhok. Siya ay isang takas, isang akusadong magnanakaw at isang babaeng itinapon ng lipunan. Ngunit nang hawakan niya ang kanyang tiyan, naramdaman niya ang isang bagong uri ng apoy na sumiklab sa kanyang puso. Ang mahinang Micaela na palaging umiiyak at nagmamakaawa para sa pagmamahal ng mga santiyan ay namatay na sa ulan kagabi. Ang natitira na lamang ngayon ay isang ina na gagawin ang lahat upang protektahan ang kanyang anak at bawiin ang kanyang nadumihang dangal. Dito magsisimula ang laban ko, Nanay Nena, bulong ni Micaela. Habang nakatingin sa kanyang sarili sa salamin, iisipin nilang natalo nila ako. Hahayaan ko silang magsaya sa kanilang kasinungalingan. Ngunit darating ang araw na haharapin ko sila, hindi bilang biktima kundi bilang kanilang pinakamatinding bangungod. Lumipas ang ilang araw sa tahimik na barangay sa Pampanga. Malayo sa maingay at mausok na lungsod ng Maynila, dahan-dahang bumalik ang lakas ni Micaela sa tulong ng walang sawang pag-aalaga ni Aling Nena. Sa bawat umaga, nakaupo si Micaela sa maliit na beranda ng bahay kubo, humihigop ng mainit na salabat habang pinapanood ang pagsikat
ng araw sa likod ng mga luntiang bukirin. Ang simpleng agahan na tuyo at sinangag ay mas masarap pa sa kanyang panlasa kaysa sa mga mararangyang handaan sa mansyon ng mga Santillan. Ngunit sa kabila ng kapayapaan sa kanyang paligid, ang kanyang isip ay patuloy na naghahanap ng kasagutan. Isang hapon habang nag-aayos sila ng mga lumang gamit, lumapit si Aling Nena kay Micaela. Hawak ang isang maliit na kahon na gawa sa lumang kahoy na nara na may kalawanging tanso na kandado. Micaela, anak simula ni Aling Nena habang inilalagay ang kahon sa kanyang kandungan. Bago ako tuluyang pinalayas ni Doña Beatriz sa mansyon noong 1 taon, palihim kong kinuha ito sa bodega. Alam kong naiwan mo ito ron. Galing ito sa yumaong tatay mo, hindi ba? Napatitig si Micaela sa kahon. Haplos ng kanyang mga daliri ang magaspang na ibabaw ng kahoy. Ang kanyang ama, si Eduardo Rosales. Siya ay isang tahimik at masipag na software programmer na pumanaw dahil sa atake sa puso bago pa man ikasal si Micaela kay Rafael. Sa buong buhay ni Micaela, ang alam lang niya ay isang simpleng empleyado ang kanyang ama sa maagang yugto ng Santillan Digital. Binuksan ni Micaela ang kahon gamit ang maliit na susi na palagi niyang isinusuot sa kanyang kwintas bilang alaala ng kanyang ama. Sa loob nito ay may ilang lumang larawan nila ng kanyang ama, isang sirang relo, at isang makapal na brown envelope na selyado ng pulang wax. Sa ibabaw ng envelope, nakasulat ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama para kay Micaela at sa aking magiging apo. Napakunot ang noo ni Micaela. Dahan-dahan niyang binuksan ang envelope at inilabas ang mga papel sa loob. Ito ay isang legal na dokumento mula sa isang lumang law firm, Dela Cruz and Associates. Habang binabasa ni Micaela ang bawat pahina, dahan-dahang bumuka ang kanyang bibig sa gulat at ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Ang dokumento ay isang kasunduan sa pagtatatag ng tiwala o isang trust deed na nilagdaan 20 taon na ang nakakaraan. Ayon sa kasunduan, ang Santillan Digital ay hindi lamang pagmamay-ari ng pamilya Santillan. Ang ama ni Micaela, si Eduardo Rosales, ay isa sa mga orihinal na tagapagtatag nito. Siya ang utak sa likod ng unang software na nagpasikat sa kumpanya. Bago siya pumanaw, hawak niya ang 30%, 20% ng kabuuang co-fund o shares ng kumpanya. Upang maprotektahan ng kanyang pamilya, inilagay ni Eduardo ang kanyang 30% shares sa ilalim ng isang trust agreement na may napakahigpit na mga kondisyon. Una, ang 30% shares na ito ay automatikong ililipat sa unang biological na anak ni Micaela sa sandaling isilang ito. Pangalawa, habang wala pang anak si Micaela, pinapayagan si Rafael Santillan na pamahalaan ang mga shares na ito at manatili bilang CEO ng kumpanya sa ilalim ng kondisyon na siya ay nananatiling legal na asawa ni Micaela. Pangatlo, kung si Rafael ay makikipag-divorce o mapapatunayang nagtaksil at sumira sa kasal nila ni Micaela ang kanyang karapatang pamahalaan, ang mga shares na ito ay automatikong babawiin. Ang 30% shares ay agad na mapupunta sa direktang pamamahala ni Micaela bilang tagapangalaga ng kanyang anak. Nabitawan ni Micaela ang dokumento, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding pagkagulat. Diyos ko. Ngayon ay nagdugtong-dugtong na ang lahat sa kanyang isipan. Kaya pala nagmamadali si Doña Beatriz na pilitin siyang pumirma sa annulment at sa waiver ng lahat ng ari-arian bago pa man malaman ng sino man na siya ay buntis. Kaya pala sinubukan nilang gawin siyang baliw sa harap ng publiko at ikulong sa isang mental hospital. Dahil alam ng matandang babae na kapag isinilang ni Micaela ang kanyang anak, ang 30% shares ng kumpanya ay mapupunta sa bata at mawawala ng kapangyarihan si Rafael. At kung maghihiwalay sila dahil sa kasalanan ni Rafael, mawawalan din ito ng karapatang mamahala sa kumpanya at maaari itong matanggal bilang CEO. Nais ni na Doña Beatriz at Danica na burahin si Micaela at ang kanyang anak bago pa man maging huli ang lahat upang manatili sa kanila ang buong kapangyarihan at yaman ng Santillan Digital.
Niyakap ni Micaela ang kanyang tiyan at sa pagkakataong ito, hindi luha ng kahinaan ang pumatak mula sa kanyang mga mata kundi luha ng determinasyon. Tatay, bulong niya tumitingin sa larawan ng kanyang ama. Salamat. Kahit wala ka na iniwan mo pa rin sa amin ang sandata para lumaban. Lumingon siya kay Aling Nena na nag-aalalang nakatingin sa kanya. Nanay Nena, meron ba kayong contact kay Atty. Dela Cruz? Ang abogadong nakapirma rito. Oo anak, mabilis na sagot ni Aling Nena. Matalik na kaibigan ng tatay mo si Atty. Dela Cruz. Siya ang palaging tumutulong sa amin noon. Alam kong retirado na siya ngayon. Pero ang kanyang anak na si Atty. Julian Dela Cruz ang nagpapatakbo ng kanilang opisina ngayon. Tumingin si Micaela sa labas ng bintana sa papalubog na araw. Ang anino ng gabi ay dumarating ngunit alam niyang pagkatapos nito ay may bagong umaga. May hawak na siyang alas. Kailangan na lang niyang maghintay magpalakas at palakihin ang kanyang anak sa loob ng kanyang sinapupunan habang palihim na nakikipag-ugnayan sa pamilya De La Cruz. Rafael, Mama Beatrice. Isipin ninyong panalo na kayo, bulong ni Micaela sa kanyang sarili. Dahil kapag nalaman ninyong buhay ang anak ko huli na ang lahat para sa inyo. Upang hindi maging pabigat kay Aling Nena, nagpasya si Micaela na maghanap ng trabaho. Ginamit niya ang kanyang pangalan bago ikasal, Mica Rosales, upang hindi siya matunton ng pamilya Santillan. Sa kabutihang palad, ang lokal na kooperatiba ng mga magsasaka sa kanilang barangay ay nangangailangan ng isang tagapamahala ng libro at pananalapi. Dahil sa kaguluhan ng kanilang mga talaan, madalas silang malugi at hindi makuha ang tamang kita para sa kanilang mga ani. Nang makita ni Mang Tomas ang pinuno ng kooperatiba ang resume ni Micaela, agad siyang tinanggap. At sa loob lamang ng 2 linggo, ginamit ni Micaela ang kanyang talino bilang isang senior accountant. Inayos niya ang bawat resibo, nilinis ang mga nakaraang utang at gumawa ng isang simpleng sistema upang masubaybayan ng mga magsasaka ang kanilang kita. Napakagaling mo. Mika, masayang sabi ni Mang Tomas isang hapon habang iniaabot sa kanya ang kanyang unang sahod kasama ang isang basket ng mga sariwang gulog itlog at sariwang gatas ng kalabaw. Napakalaking tulong nito sa amin. Sa unang pagkakataon, malinaw kung saan napupunta ang bawat piso ng kooperatiba. Eto, kunin mo itong mga pagkain para sa baby mo. Salamat po, Mang Tomas, nakangiting sagot ni Micaela habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Dito sa Pampanga, sa piling ng mga simpleng mamamayan, naramdaman ni Micaela ang tunay na diwa ng bayanihan. Isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman sa malamig at plastic na mundo ng mataas na lipunan sa Makati. Doon ang bawat ngiti ay may presyo. Dito ang bawat tulong ay mula sa puso. Ngunit sa kabila ng kanyang abalang schedule, may mga gabi pa rin na hindi maiwasan ni Micaela ang umiyak. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, habang pinapanood ang kanyang tiyan, na mas kapansin-pansin na ngayon sa kanyang ika-6 na buwan ng pagbubuntis, naaalala pa rin niya si Rafael. Naaalala niya ang mga unang taon ng kanilang pagsasama noong simple pa lang silang nangangarap, noong hinahawakan nito ang kanyang kamay tuwing gabi at nangangakong sabay nilang bubuuin ang silid ng kanilang magiging anak. Bakit ba nagbabago ang isang tao kapag nakatikim ng labis na yaman at kapangyarihan? Pinunasan ni Micaela ang kanyang mga luha. Alam niyang ang lalaking minahal niya noon ay matagal nang patay. Ang Rafael na naroroon ngayon ay isang taong handang pumatay ng sariling anak para lamang sa ambisyon. Hindi na siya maaaring maging mahina. Isang gabi may kumatok sa pintuan ng kubo ni Aling Nena. Nang buksan ito, tumambad ang isang batang lalaki na nakasuot ng simpleng maong at t-shirt, si Atty. Julian Dela Cruz. Palihim itong nagmaneho mula sa Maynila upang iwasan ang anumang posibleng pagsubaybay ng mga tauhan ni Doña Beatrice. Naupo si Julian sa maliit na lamesang kawayan, seryoso ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang trust deed ng ama ni Micaela. Micaela, familiar sa akin ang dokumentong ito simula ni Julian sa mababang boses. Nung nabubuhay pa ang tatay ko, palagi niyang sinasabi na si Tito Eduardo ay nag-iwan ng isang napakalaking protection para sa'yo.
Ngunit kailangan nating mag-ingat. Anong ibig mong sabihin, Julian? Tanong ni Micaela. Ang pamilya Santillan ay may malawak na koneksyon sa mga hukom at abogado sa Maynila, paliwanag ni Julian. Kung malalaman nilang buntis ka at hawak mo ang dokumentong ito, gagamitin nila ang kasong embezzlement na isinampa nila laban sa'yo upang palabasin na ikaw ay isang kriminal. Kapag napatunayan ka nilang nagkasala, madali nilang makukuha ang kustodya ng bata o mapapawalang bisa ang tiwala ng tatay mo. Ang kailangan nating gawin ay patunayan muna na walang katotohanan ang paratang na pagnanakaw bago natin ilantad ang pagbubuntis mo at ang trust deed. Napakuyom ang mga palad ni Micaela. Paano natin gagawin yun? Ni-freeze nila ang lahat ng accounts ko. Wala akong access sa mga dokumento ng kumpanya. Ngumiti ng bahagya si Julian at may inilabas na isang maliit na USB drive mula sa kanyang bulsa. Ang Santillan Digital ay kasalukuyang naghahanda para sa isang malaking merger sa pamilya ni Danica Valdez. Dahil dito, obligado silang magsumayti ng mga pampublikong ulat sa pananalapi at sumailalim sa isang masusing audit. Bilang isang accountant, alam mo kung saan hahanapin ang mga butas. Kinuha ni Micaela ang USB drive, isang malamig ngunit matatag na determinasyon ang sumilay sa kanyang mga mata. Naalala niya ang mga lumang backup files ng pananalapi ng kumpanya na palihim niyang naitabi sa kanyang lumang laptop bago siya pinalayas. Kilala ko ang bawat sulok ng pananalapi ng Santillan Digital, seryosong sabi ni Micaela. Kung may ginawang pandaraya si Danica o si Doña Beatriz para palabasin na nagnakaw ako, makikita ko yun sa mga numero. At kapag nahanap ko ang ebidensya, hindi lang ang pangalan ko ang lilinisin ko. Gigibain ko rin ang pundasyon ng kumpanyang ipinagpalit nila sa akin at sa anak ko. Tumingin si Julian kay Micaela, bakas ang paghanga sa katatagan ng babaeng akala ng marami ay tuluyan ng nasira. Handa ako, Julian, dagdag ni Micaela habang hinahawakan ang kanyang tiyan. Para sa anak ko, magsisimula na akong magbilang ng mga atraso nila. Tahimik ang gabi sa barangay sa Pampanga, tanging ang huni ng mga kuliglig at ang mahinang ihip ng hangin sa mga kawayan ang naririnig. Sa loob ng maliit na silid, nakaupo si Micaela sa harap ng kanyang lumang laptop. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen na nagpapakita ng libo-libong numero at mga ulat sa pananalapi. Ginamit niya ang mga pampublikong ulat mula sa USB na ibinigay ni Atty. Julian de la Cruz at ipinagtabi-tabi ito sa mga lumang backup files ng Santillan Digital na naitabi niya bago siya pinalayas. Bilang isang bihasang accountant, alam ni Micaela na ang mga numero ay hindi kailanman nagsisinungaling. Kung may nagbura o nagbago ng mga talaan, palaging may naiiwang bakas. At doon niya nahanap ang unang piraso ng katotohanan. Ang 50 milyong piso na di umano'y ninakaw niya mula sa kumpanya ay totoong nawala sa kaban ng Santillan Digital. Ngunit ang perang ito ay hindi pumasok sa alinman sa kanyang mga personal na account. Sa pamamagitan ng masusing pagsusuri sa mga transaksyon na tuklasan ni Micaela na ang pondo ay inilipat sa isang shell company o dummy account na nakarehistro sa ilalim ng pangalang Valdez Media Holdings, ang kumpanya ng pamilya ni Danica Valdez. Ang mas masakit pa rito, ang ginamit na login credentials para aprubahan ang paglilipat ng pondo ay ang personal na account ni Micaela sa opisina. Ngunit nang tingnan niya ang IP address at ang petsa ng transaksyon, napahawak si Micaela sa kanyang bibig upang pigilan ang isang pagsigaw. Ang petsa ng transaksyon ay noong nakaraang taon ng mismong araw, kung kailan siya dinala sa ospital dahil sa kanyang pangatlong pagkalaglag. Noong araw na yon, habang umiiyak siya sa kama ng ospital dahil sa pagkawala ng kanyang anak, may gumamit ng kanyang computer sa opisina sa Makati para magnakaw ng 50 milyong piso at isisi ito sa kanya. At ang taong may tanging hawak ng kanyang ekstrang password, bukod sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang asawa si Rafael. Paano mo nagawa ito sa akin, Rafael? Bulong ni Micaela, ang mga luha ay muling pumatak sa kanyang keyboard. Habang namatayan ako ng anak, ninanakawan mo ako ng dangal.
Ngunit hindi doon nagtatapos ang katotohanan. Habang naghuhukay pa sa mga lumang backup ng system, nakabawi si Micaela ng isang serye ng mga binurang email na ipinadala mula sa isang lihim na server. Ang mga email ay palitan sa pagitan ni Doña Beatriz at Danica Valdez at nagsimula ito 3 taon na ang nakakaraan. Binasa ni Micaela ang bawat salita at bawat linya ay tila isang malamig na kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Beatriz, positibo ang naging reaksyon ni Rafael sa huling hapunan natin. Hindi na siya masaya sa bahay nila ni Micaela. Madali na natin siyang makokontrol kapag naghiwalay sila, sulat ni Danica sa isang email. Ang tugon ni Doña Beatriz ay mas nakapanlulumo mabuti. Kailangan nating makuha ang buong kontrol sa kumpanya bago pa man magkaroon ng himala at mabuntis ang babaeng iyon. Alam mo ang tungkol sa kasunduan ng tatay niya. Kapag nagkaanak si Micaela, mawawala ng kapangyarihan si Rafael at ang pamilya natin. Gamitin mo ang lahat ng paraan para sirain ang tiwala niya sa sarili. Kumbinsihin mo siyang baliw siya. Nabitawan ni Micaela ang mouse ng kanyang laptop. Nanghina ang kanyang buong katawan at ang kanyang sikmura ay bumaligtad sa labis na dumi at kasamaang natuklasan niya. Ang buong buhay niya sa loob ng nakaraang 3 taon ay isang malaking dula-dulaan na pinamahalaan ni Doña Beatriz at Danica. Ang pagpapakita ng kabaitan ng kanyang biyenan, ang dahan-dahang pag-iwas sa kanya ni Rafael, ang mga pagkakataong pinaparamdam sa kanya na siya ay nagkukulang at may sakit sa isip, lahat ng iyon ay planado. Hindi dahil sa ayaw lang nila sa kanya, kundi dahil sa matinding kasakiman sa 30% shares na iniwan ng kanyang ama para sa kanyang magiging anak. Ginamit nila ang kanyang kahinaan at ang kanyang mga pagkalaglag upang unti-unti siyang sirain bago tuluyang itapon nang malaman nilang hindi na nila siya makokontrol. Ngunit may isang huling email na nagpadala ng takot at galit sa kanyang puso. Ito ay ipinadala ni Danica kay Doña Beatriz 1 linggo bago siya pinalayas. Tita Beatriz, naharang ko ang isang invoice mula sa klinika kung saan nagpatingin si Micaela. Mukhang may hinala siyang buntis siya muli. Kailangan na natin siyang paalisin sa mansyon ngayon din. At isang pa ang kasong pagnanakaw bago niya makuha ang resulta ng ultrasound. Kapag may kaso na siya, wala nang maniniwala sa kanya. Niyakap ni Micaela ang kanyang tiyan ng napakahigpit. Doon niya napatunayan na ang kanyang anak ay isang banta sa kanilang kaharian ng kasakiman. Ang turing niya sa mga ito ay pamilya, ngunit ang turing ng mga ito sa kanya ay isang basurang kailangang linisin upang hindi makasagabal sa kanilang yaman. Ang bawat sakit, bawat luha at bawat dugong nawala sa kanya ay may kaukulang pangalan, Beatriz, Rafael at Danica. Dahan-dahang isinara ni Micaela ang kanyang laptop. Ang mga luha sa kanyang mukha ay natuyo na, pinalitan ng isang malamig at matigas na ekspresyon. Ang init ng galit sa kanyang dibdib ay naglaho, pinalitan ng isang matalas at kalkuladong plano. Mayroon na siyang matibay na ebidensya ng kanilang sabwatan at ng tunay na nagnakaw ng pera. Tumingin siya sa labas ng bintana sa kadiliman ng gabi. Akala ninyo ay tapos na ang laro bulong ni Micaela sa hangin ng kanyang boses ay parang hatol ng kamatayan. Ngunit ngayon pa lang magsisimula ang totoong laban at sisiguraduhin kong sa oras na matapos ito walang matitira sa inyo, kundi ang dumi na ipinalamon ninyo sa akin. Hapon na nang matapos ang trabaho ni Micaela sa kooperatiba. Habang naglalakad siya sa malikabok na kalsada ng barangay patungo sa kubo ni Aling Nena, napansin niya ang isang mamahaling itim na SUV na nakaparada sa tapat ng bakuran. Ang kinang ng sasakyang iyon ay napakalaking kaibahan sa payak na kapaligiran ng nayon. Bumilis ang tibok ng puso ni Micaela. Alam niyang hindi ordinaryong tao ang may-ari ng sasakyang iyon. Nang makapasok siya sa bakuran, natagpuan niya si Aling Nena na nakatayo sa beranda, hawak ang isang walis tingting at matatalim ang tingin sa lalaking nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga, si Rafael. Mukha siyang pagod, may maiitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at gusot ang kanyang mamahaling polo.
Nang makita niya si Micaela agad na nagliwanag ang kanyang mukha at mabilis siyang lumapit. Micaela, tawag niya, akmang hahawakan ng kanyang mga kamay. Ngunit mabilis na dumaan ang lamig sa mga mata ni Micaela at umatras siya ng 3 hakbang. Huwag mo akong hahawakan, Rafael. Napatigil si Rafael, bakas ang sakit at gulat sa kanyang mukha. At doon dumako ang kanyang tingin sa tiyan ni Micaela. Sa kanyang ika-6 na buwan ng pagbubuntis, hindi na maitatago ang bilog sa ilalim ng kanyang simpleng bestida. Napasinghap si Rafael, lumuhod siya ng bahagya upang mas matitigan ang tiyan nito. Diyos ko, totoo nga, buntis ka nga talaga, Micaela. Ano ang ginagawa mo rito, Rafael? Walang emosyong tanong ni Micaela. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang tapakan ang lugar na ito? Micaela, pakinggan mo ako, nagmamakaawang, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig. Nagkamali ako, patawarin mo ako. Hindi ko gustong mangyari ang lahat ng ito. Si Mama, si Danica, ginipit nila ako. Hindi ko alam na hahantong sila sa ganitong kalupitan. Noong nalaman kong pinalayas ka ni Mama sa ulan, halos mabaliw ako sa paghahanap sa iyo. Tumingin si Micaela kay Rafael. Kung ito ang lumang Micaela, baka naniwala na siya sa mga luhang umaagos sa mukha ng kanyang asawa. Ngunit ngayon, matapos niyang mabasa ang mga email at matuklasan ang sabuatan, wala na siyang ibang nakikita kundi isang mahina at duwag na lalaking nagpapanggap na biktima. Talaga, Rafael, mahinang tawa ni Micaela, isang tawa na walang kahit anong saya kundi purong pang-uyam. Nang mamatayan ako ng anak sa ospital noong nakaraang taon. At habang umiiyak ako sa sakit, ginamit mo ang login ko sa opisina para magnakaw ng 50 milyong piso. At isisi ito sa akin. Yan ba ang paraan mo ng pagmamahal? Napakurap si Rafael, ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Paano? Paano mo nalaman? Alam ko ang lahat, Rafael, malamig na sabi ni Micaela. Alam ko ang tungkol sa mga email ninyo ni Danica at ng nanay mo sa loob ng nakaraang 3 taon. Alam kong plano ninyong gawin akong baliw para mapilitan akong pumirma sa annulment bago ako tuluyang mabuntis. Napalunok si Rafael, umatras siya ng bahagya, bakas ang matinding takot sa kanyang mga mata. Micaela, makinig ka. Pwede nating ayusin ito. Bumalik ka na sa akin. Gagawa ako ng paraan. Ibibili kita ng mansyon sa Tagaytay, malayo kay Mama at kay Danica. Doon natin palalaki ng anak natin. Babayaran ko ang lahat ng kailangan mo, basta huwag mo lang kaming labanan. Naintindihan ni Micaela ang lahat. Hindi pagsisisi ang nagdala kay Rafael sa Pampanga, kundi takot. Nagsisimula na ang audit ng kumpanya para sa merger. At higit sa lahat na pagtanto ni Rafael na kapag nag-divorce sila dahil sa kanyang kasalanan o kapag isinilang ni Micaela ang sanggol, automatikong mawawalan siya ng karapatang pamahalaan ang 30% shares na iniwan ng ama ni Micaela. Mawawalan siya ng upuan bilang CEO. Magiging pulubi siya sa sarili niyang kumpanya. Hindi mo mahal ang anak ko, Rafael Maring, sabi ni Micaela, itinuturo ang kanyang tiyan. Natatakot ka lang. Natatakot kang mawala ang posisyon mo bilang CEO kapag nalaman ng board ang tungkol sa trust deed ng tatay ko. Natatakot kang malaman ng publiko na ang kumpanyang ipinagmamalaki mo ay nakatayo sa nakaw na legacy ng pamilya ko. Nanginig ang panga ni Rafael, ang kanyang maskara ng pagsisisi ay tuluyang naglaho, pinalitan ng takot na nauwi sa pagbabanta. Micaela, huwag mong subukang kalabanin si Mama. Masisira ka lang, mayaman kami, may impluwensya kami sa korte. Kung ilalantad mo yan, sisiguraduhin ni Mama na mabubulok ka sa kulungan sa kasong pagnanakaw bago mo pa man mailabas ang batang yan. Kunin mo na ang pera ko at umalis ka ng bansa. Tumingin si Micaela kay Rafael. Ang kanyang puso ay tuluyang napuno ng kapayapaan. Hindi dahil sa natatakot siya, kundi dahil napagtanto niyang wala na siyang kahit katitiing na pagmamahal o paggalang sa lalaking ito. Ang kasal na iniyakan niya ay isa lamang laro. Umalis ka na, Rafael, sabi ni Micaela, tumalikod siya patungo sa beranda. Ang susunod na pagkikita natin ay hindi na dito sa Pampanga. Haharapin kita sa harap ng iyong board of directors at sa harap ng batas.
At sisiguraduhin kong sa oras na iyon, ikaw ang luluhod sa harap ko. Micaela. Huwag kang maging matigas ang ulo, sigaw ni Rafael, ngunit hinarangan na siya ni Aling Nena gamit ang hawak nitong walis tingting. Umalis ka na rito, Sir Rafael, bago ko patawagin ang mga kapitbahay at ipahiya ka rito bilang bastos na asawa, matapang na sigaw ni Aling Nena. Walang nagawa si Rafael, kundi ang sumakay muli sa kanyang sasakyan at mabilis na humarurot paalis, nag-iiwan ng makapal na alikabok. Tiningnan ni Micaela ang papalayong sasakyan. Alam niyang nagsisimula ng manginig ang kaharian ng mga santilan. Ang kailangan na lang niya ay ang huling piraso ng ebidensya mula kay Julian bago ang pinala na mag-atake. Matapos ang pagbisita ni Rafael sa Pampanga, alam ni Micaela na hindi mananahimik ang pamilya Santillan at hindi nga siya nagkamali. Isang gabi habang nag-aayos siya ng mga libro ng kooperatiba, tumawag si Attorney Julian de la Cruz. Mabigat at puno ng pag-aalala ang boses ng abogado sa kabilang linya. Micaela, nagpapanik na si Danica. Gumawa sila ng maruming hakbang, seryosong sabi ni Julian. May kumakalat na audio recording ngayon sa mga social media platforms. Mabilis itong nagpapakalat ng galit ng publiko laban sa'yo. Mabilis na binuksan ni Micaela ang kanyang telepono. Isang video na may milyong-milyong views ang tumambad sa kanya. Nang i-play niya ang audio, ng lamig siya. Ang boses na naririnig doon ay walang kaibahan sa sarili niyang boses. Ang tono, ang hininga, at ang paraan ng pagsasalita ay tila sa kanya nga. Hindi niyo ba alam buntis ako sa anak ni Rafael? Kung hindi niyo ako bibigyan ng 100 milyong piso at babawiin ang kaso ng pagnanakaw laban sa akin, gagamitin ko ang batang ito para sirain ang Santillan Digital at ang reputation ni Rafael. Sisiguraduhin kong babagsak kayo. Ang peking audio ay ginawa ng napakahusay. Sa ilalim ng post, libu-libong tao ang nagpahayag ng matinding galit. Tinawag siyang swapang, gintuhukay, o gold digger at isang masamang ina na ginagamit ang sariling sanggol para manggipit at mang-extort ng pera. Agad ding naglabas ng pahayag si Danica Valdez sa telebisyon, umiiyak at sinasabing labis silang nasasaktan dahil ginagamit ni Micaela ang isang walang malay na sanggol para sa kasakiman. Nanginginig ang mga kamay ni Micaela. Ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot sa kawalan ng limitasyon ng kasamaan ni Danica. Micaela, huwag kang mag-alala, wika ni Julian sa telepono. Nakipag-ugnayan ako sa isang eksperto sa cybersecurity. Ginamit nila ang voice cloning software at pinagtagni-tagning lumang tawag mo sa kumpanya para mabuo ang audio na yon. Ang mas maganda pa rito dahil sa nagmamadali sila, naiwan nila ang digital signature at metadata ng file. Natuntun namin ang pinagmulan ng upload mula ito sa personal na laptop ng assistant ni Danica sa loob mismo ng opisina ng Santillan Digital. Napatigil si Micaela. Isang dahan-dahang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa gitna ng kadiliman. Ibig sabihin, meron tayong matibay na ebidensya na sila ang gumawa ng kasinungalingang ito. "Oh, Micaela," sagot ni Julian. "Meron kaming kopya ng original na script na isinulat ni Danica at ang login details ng kanyang assistant habang binubuo ang audio. Pwede nating ilabas ito ngayon para linisin ang pangalan mo." Huminga ng malalim si Micaela. Hinaplos niya ang kanyang tiyan kung saan dahan-dahang gumalaw ang kanyang anak. Ang bata ay tila nagpapadala ng lakas sa kanyang puso. "Huwag, Julian," malamig na sabi ni Micaela. "Huwag muna nating ilabas ang ebidensya ngayon." Napakunot ang noo ni Julian sa kabilang linya. "Bakit, Micaela? Ang buong bansa ay nagagalit sa iyo ngayon. Ang reputation mo ay, hayaan natin silang magdiwang." Julian, putol ni Micaela, ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng kapangyarihan. "Hayaan nating isipin ni Danica na tagumpay ang kanyang patibong. Sa susunod na linggo ang nakatakdang malaking press conference para sa merger ng Santillan Digital at ng pamilya Valdez, hindi ba? Doon din nila balak i-anunsyo ang opisyal na kasal ni na Rafael at Danica." "Oh, yun ang balita," sagot ng abogado. Mabuti, sabi ni Micaela. "Gusto kong umakyat sila sa pinakamataas na tore ng kanilang tagumpay. Gusto kong makita ng buong mundo ang kanilang ngiti at ang kanilang kayabangan.
Dahil kapag nandoon na sila sa pinakamataas na dako, doon ko sila ihuhulog. Doon mas masakit ang pagbagsak. Natahimik si Julian, bakas ang paghanga at kaunting kilabot sa determinasyon ng kanyang kliyente. Naiintindihan ko, Micaela. Ihanda natin ang lahat ng legal na dokumento, ang ebidensya ng sabwatan sa pagnanakaw, ang patunay ng voice cloning at higit sa lahat, ang trust deed ng tatay mo. Salamat, Julian, bulong ni Micaela bago ibaba ang telepono. Lumingon siya kay Aling Nena na nag-aalalang nakatitig sa kanya mula sa pintuan ng kusina. Lumapit si Micaela at niyakap ang matanda. Nanay Nena, malapit na po, bulong niya. Malapit na nating matapos ang laban na ito. Para sa akin, para sa tatay ko, at para sa magiging apo mo. Tumingin si Micaela sa salamin. Ang takas na babaeng pinalayas sa ulan ay wala na roon. Ang nakatayo ngayon ay isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian at durugin ang bawat ahas na sumira sa kanyang buhay. Lalong naging mabigat ang atmosfera sa maliit na bahay sa Pampanga ng sumunod na mga araw. Habang lumalaki ang tiyan ni Micaela sa kanyang pagpasok sa huling yugto ng pagbubuntis, alam niyang mabilis ding tumatakbo ang oras. Hindi na siya pwedeng manatiling nakatago habang ang mga kaaway niya ay patuloy na nagtatayo ng kanilang kaharian sa ibabaw ng kanyang mga luha. Isang gabi nakatanggap si Micaela ng mensahe mula kay Attorney Julian De La Cruz. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang si Julian ang dumating sa Pampanga. Kasama niya ang isang matandang lalaki na nakasuot ng kupas na jacket at may bitbit na maliit na bag, si Mangardo. Nang makita ni Micaela si Mangardo, nakaramdam siya ng matinding pamilyaridad. Si Mangardo ay ang veteranong systems engineer ng Santayan Digital at higit sa lahat, siya ang pinakamatalik na katrabaho at kaibigan ng kanyang yumaong ama na si Eduardo Rosales noong nagsisimula pa lamang ang kumpanya. Agad na lumuhod si Mangardo sa harap ni Micaela, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at labis na pagsisisi. Micaela, anak, patawarin mo ako, umiiyak na pagsisisi ng matanda. Patawarin mo ako kung naging duwag ako. Noong nakaraang taon, tinakot ako ni Doña Beatriz. Sabi niya kung hindi ako tatahimik tungkol sa pag-access nila sa iyong computer at sa paglilipat ng 50 milyong piso, sisiguraduhin niyang mawawala ng trabaho ang buong pamilya ko at ipakukulong niya ako gamit ang kanilang mga koneksyon. Dahan-dahang inakay ni Micaela ang matanda upang tumayo. Mangardo, huwag po kayong lumuhod. Alam ko pong ginitgit kayo ng pamilyang iyon. Ang mahalaga po ngayon ay narito kayo. Inilabas ni Mangardo ang isang maliit na external hard drive mula sa kanyang bag at inilagay ito sa mga kamay ni Micaela. Micaela, bago ako palihim na nag-resign noong nakaraang linggo, kinopya ko ang lahat ng system audit logs ng kumpanya, nanginginig na paliwanag ni Mangardo. Nasa loob ng hard drive na yan ang orihinal at hindi na bagong database records. Ipinapakita riyan na si Danica Valdez ang mismong nag-login gamit ang admin override upang ilipat ang 50 milyong piso sa kanilang dummy account at si Doña Beatriz ang nag-aproba nito gamit ang kanyang electronic signature. Hindi nila mabubura o mababago ang ebidensyang ito dahil may digital timestamp ito mula sa aming main server na ako lang ang may hawak ng susi. Napatitig si Micaela sa hard drive. Ito na ang huling piraso ng puzzle, ang hindi maitatangging ebidensya na magpapatunay ng kanyang kawalang sala at maglalantad sa kriminal na gawain ni Doña Beatriz at Danica. Ngunit muling nagsalita si Mangardo at sa pagkakataong ito ang kanyang boses ay puno ng matinding babala. Micaela, kailangan mo ng kumilos ng mabilis. Narinig ko si Danica na kausap ang kanyang private investigator bago ako umalis. Nalaman na nila na may isang Mica Rosales na nagtatrabaho sa kooperatiba rito sa Pampanga. Kahit hindi pa sila sigurado kung ikaw nga yun, nagpadala na sila ng mga tao para magmanman dito sa barangay. Plano nilang dukutin ka palihim bago sumapit ang araw ng kanilang press conference para sa merger sa Lunes. Naramdaman ni Micaela ang lamig ng panganib sa kanyang paligid. Ang anino ng kanyang nakaraan ay tuluyan ng nakatuntun sa kanya.
Kung mananatili siya sa Pampanga, ilalagay niya sa panganib hindi lang ang kanyang sarili at ang kanyang anak, kundi maging si Aling Nena na nagbigay sa kanya ng matutuluyan. Tumingin si Micaela kay Julian at nakita niya ang parehong seryosong ekspresyon sa mukha ng abogado. Micaela, wala na tayong oras, seryosong sabi ni Julian. Hindi ka naligtas dito. Kailangan nating bumalik sa Maynila bukas din. Doon ka muna mananatili sa isang ligtas na safe house ng aking law firm habang inihahanda natin ang pinal na pagsalakay sa Lunes. Humarap si Micaela kay Aling Nena na nakatayo sa gilid halatang natatakot para sa kaligtasan ng kanyang inalagaang anak. Lumapit si Micaela at hinawakan ang mga kamay ng matanda. Nanay Nena, huwag po kayong mag-alala, bulong ni Micaela pilit na pinapakalma ang matanda. Hindi po ako magpapahuli sa kanila. Ang ulan na nagpalayas sa akin noon ay magiging isang malakas na bagyo na gigiba sa kanilang mansyon sa Lunes. Sasama po ako kay Julian sa Maynila. Niyakap ng mahigpit ni Aling Nena si Micaela. Mag-iingat ka, anak. Patunayan mo sa kanila na ang isang ina ay hindi kailanman matatalo ng kasakiman. Dahan-dahang hinaplos ni Micaela ang kanyang tiyan. Ang kanyang anak ay 7 buwan na ngayon. At kahit na mapanganib ang kanyang bawat hakbang, naramdaman niya ang kakaibang lakas sa loob ng kanyang katawan. Ang oras ng pagtatago ay tapos na. Humarap siya kay Julian at kay Mangardo, ang kanyang mga mata ay parang kristal na sumasalamin sa determinasyon ng isang mandirigma. Julian Mangardo ay handa ang lahat ng mga papel. At ang hard drive na ito, malamig na utos ni Micaela. Bukas babalik tayo sa Maynila. Hayaan nating maging abala sila sa paghahanda para sa kanilang engranding press conference at merger. Dahil sa darating na Lunes, sa harap ng kanilang mga mamumuhunan at ng buong media, ako mismo ang magpapasabog ng kanilang pinapangarap na kaharian. Ang engranding ballroom ng isang tanyag na 5 bituing hotel sa Makati ay napupuno ng ingay liwanag ng mga mamahaling chandelier at kutitap ng mga camera mula sa iba't ibang media outlets. Iyon ang gabing pinakahihintay ng pamilya Santillan at Valdez, ang engranding press conference at gala para sa opisyal na merger ng Santillan Digital at Valdez Media Holdings. Ang kaganapan ay ipinapalabas ng live sa telebisyon at sa iba't ibang social media platforms, kung saan libu-libong tao ang nakatutok. Sa ibabaw ng entablado nakatayo si Rafael Santillan na mukhang napakakisig sa kanyang taksido, katabi si Danica Valdez na nakasuot ng isang mamahaling puting gown na tila isang pangkasal na bestida. Sa likod nila ay nakaupo si Doña Beatriz Taasnoo at nakangiti sa mga mamumuhunan at board of directors ng kumpanya. Ito ang simula ng isang bagong yugto, masayang pahayag ni Danica sa harap ng mikropono. Ang merger na ito ay hindi lamang pag-iisang dibdib ng 2 higanting kumpanya, kundi pag-iisang dibdib din ng aming mga pangarap ni Rafael. Nagsimula ang Q&A session ng mga mamamahayag. Isang reporter mula sa isang malaking TV network ang tumayo at nagtanong, "Sir Rafael, Miss Danica, kamakailan lang ay kumalat ang isang audio recording kung saan di umano'y tinatangka kayong i-extort ng dating asawa ni Sir Rafael na si Micaela gamit ang kanyang pagbubuntis. Ano po ang masasabi ninyo rito?" Humakbang si Danica ng bahagya, pilit na nagpakita ng malungkot na expression sa kanyang mukha. "Napakasakit para sa amin na umabot sa ganitong punto. Gusto lang naming tulungan si Micaela na makakuha ng tamang psychiatric treatment. Ngunit ang gamitin ng isang bata ang mag-imbento ng pagbubuntis para lamang sa pera at para sirain ang merger na ito. Yan ay isang bagay na labis naming ipinagdaralamhati." Tumingin si Rafael sa sahig, halatang hindi mapalagay, ngunit pinili nitong manahimik at tumango na lamang sa sinabi ni Danica. Para sa kanya ang mahalaga ay matapos ang merger upang mapanatili niya ang kanyang posisyon bilang CEO. Ngunit bago pa man makapagtanong ang susunod na reporter, biglang bumukas ng malakas ang dambuhalang pintuang kahoy sa likod ng ballroom. Ang ingay ng bulwagan ay biglang napalitan ng isang bingiging katahimikan. Yung mga camera ng mga mamamahayag na kanina ay nakatutok sa entablado ay dahan-dahang lumingon patungo sa pintuan.
Isang babae ang dahan-dahang naglakad papasok sa gitna ng pulang alpombra ng ballroom. Hindi iyon ang basang-basa, mahina at sirang-sirang Micaela na pinalayas nila sa ulan nung nakaraang mga buwan. Si Micaela ay nakasuot ng isang napaka-eleganteng navy blue na maternity gown na lalong nagpatingkad sa kanyang natural na ganda. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang kalmado ngunit napakamakapangyarihang aura. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Attorney Julian de la Cruz, bitbit ang isang makapal na folder at sa kanyang likod ay si Mang Gardo na may hawak na laptop. Ngunit ang pinakanakaw attention sa lahat ay ang kanyang tiyan. Ang bilog ng kanyang 7 buwang pagbubuntis ay buong giting niyang ipinapakita hawak-hawak ng kanyang kaliwang kamay na may suot pa ring gintong singsing sa kasal, ang singsing na ibinigay sa kanya ni Rafael 7 taon na ang nakakaraan. Napatayo si Doña Beatriz mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Nanlaki ang mga mata ni Danica sa gulat at galit. Habang si Rafael ay napahawak sa gilid ng podium, nanginginig ang mga tuhod nang makita ang kanyang asawa. Sino ang nagpapasok sa babaeng yan? Galit na sigaw ni Doña Beatriz sa mga security guard ng hotel. Ilabas ninyo ang baliw na yan. Nanggugulo siya rito. Akmang lalapit ang mga bodyguard ng kumpanya, ngunit mabilis na humarang si Attorney Julian de la Cruz. Huwag ninyong hahawakan ang aking kliyente. Siya ay si Micaela Rosales Santillan, ang legal na asawa ni Rafael Santillan. At siya ay may buong karapatang narito bilang custodian ng 30% shares ng kumpanyang ito. Bulong-bulungan ang sumakop sa buong ballroom. Ang mga kamera ay nagsimulang kumuha ng malalapit na larawan sa mukha ni Micaela at sa kanyang malaking tiyan. Ang live stream sa internet ay biglang napuno ng milyong-milyong komento. Naglakad si Micaela ng dahan-dahan ngunit may buong kumpiyansa patungo sa harap ng entablado. Tumingin siya ng diretso kay Rafael, pagkatapos ay kay Doña Beatriz at huli kay Danica. Magandang gabi sa inyong lahat. Malinaw at matatag na pananalita ni Micaela sa harap ng isa sa mga bakanteng mikropono ng mga reporter. Narinig ko ang inyong mga pahayag kanina tungkol sa akin. Sabi ninyo ako ay isang baliw na nag-iilusyon na buntis para lamang mang-extort ng 100 milyong piso. Micaela, tumigil ka na. Sigaw ni Danica, nanginginig ang boses sa galit. Huwag mong ipahiya ang sarili mo rito. Humarap si Micaela sa mga mamamahayag at sa mga live cameras. Sinasabi ni na Doña Beatriz at Rafael na ako ay may sakit sa isip. Bakit? Dahil kapag naniwala kayo na ako ay baliw, hindi ninyo paniniwalaan ang katotohanan. Hindi ninyo paniniwalaan na ang merger na ito ay nakatayo sa isang napakalaking krimen. Sa utos ni Micaela, mabilis na ikinonekta ni Mang Gardo ang kanyang laptop sa dambuhalang projector screen ng ballroom, nilalagpasan ang security controls ng IT department ng hotel. Isang segundo at tumambad sa screen ang 3 malalaking dokumento na naging sanhi ng sabay-sabay na pagsinghap ng lahat ng tao sa bulwagan. Ang unang dokumento ay ang original na trust deed na nilagdaan ng yumaong ama ni Micaela na si Eduardo Rosales, kasama ang kasalukuyang medical certificate ng kanyang 7 buwang pagbubuntis mula sa isang independenteng panel ng mga kilalang doktor sa bansa. Ang pangalawang dokumento, yung original na system logs ng server ng Santillan Digital na nagpapakita ng IP address ni Danica Valdez habang inililipat ang 50 milyong piso sa kanilang dummy account kasama ang electronic signature ni Doña Beatriz na nag-aproba nito sa araw na nasa ospital si Micaela. Ang pangatlong dokumento ay ang ebidensya ng digital forensic analysis na nagpapatunay na ang kumakalat na audio recording laban kay Micaela ay isang peking deepfake or cloned voice na ginawa sa loob ng Departamento ng Komunikasyon ni Danica. Ang batang dinadala ko ngayon, mariing sabi ni Micaela habang itinuturo ang kanyang tiyan, at ang dokumento sa screen ay ang nag-iisang legal na tagapagmana ng 30% ng Santillan Digital.
At ayon sa kasunduan, kapag napatunayang nagtaksil si Rafael sa aming kasal, automatikong mawawalan siya ng karapatang mamahala rito bilang CEO. Nanigas si Rafael sa kanyang kinatatayuan ng kanyang mukha ay parang isang taong nakatitig sa sarili niyang kamatayan. Si Doña Beatriz ay napahawak sa kanyang dibdib, dahan-dahang napaupo sa sofa dahil sa tindi ng shock, habang si Danica ay tuluyan ng napaiyak sa galit at takot, habang ang mga kamera ng media ay walang hinto sa pagkuha ng kanilang mga reaksyon. Napatayo ang isa sa mga pangunahing mamumuhunan ng kumpanya at sumigaw, "Ano ang kahulugan nito, Rafael? Ipaliwanag mo ito." Tumingin si Micaela kay Rafael, ang kanyang mga mata ay parang dalawang matalas na talim ng espada. Ngayon, Rafael, malamig at nakatitig na hamon ni Micaela, ipaliwanag mo sa iyong mga board of directors at sa buong bansa kung paano ninyo ninakawan ng pera ang sarili ninyong kumpanya para lamang isisi sa akin, at kung paano ninyo binalak na patayin ang karapatan ng sarili mong anak para lamang sa inyong kasakiman. Ang entablado ay sa iyo. Ang engranding ballroom ng hotel ay tuluyan ng naging pugad ng kaguluhan. Ang ingay ng mga mamamahayag na sabay-sabay na nagtatanong ang walang hinto sa pag-flash ng mga camera, at ang galit na sigawan ng mga board of directors ay pumuno sa buong bulwagan. Ang live broadcast sa telebisyon at internet ay hindi pinatay. Pinanood ng milyong-milyong mga Pilipino kung paano gumuho ang reputasyon ng pamilya Santillan sa loob lamang ng ilang minuto. Kasinungalingan ng lahat ng iyan. Hysterical na sigaw ni Danica Valdez habang pilit na kinukuha ang mikropono mula sa podium. Huwag kayong maniwala sa kanya. Isang baliw na babae si Micaela. Gawa-gawa lang niya ang mga dokumentong iyan, gamit ang kanyang mga kaibigan. Tumayo si Doña Beatriz, nanginginig ang buong katawan sa galit at takot. Security, ano ba ang ginagawa ninyo? Kaladkarin ninyo palabas ang babaeng iyan at ang kanyang kasamang abogado. Ngayon din, ngunit walang sino mang security guard ang humakbang. Sa halip, ang dambuhalang pinto ng ballroom ay muling bumukas at pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng uniforme ng National Bureau of Investigation or NBI. Sa unahan nila ay nakatayo ang isang matatag na opisyal na may hawak ng mga legal na dokumento. Natahimik ang buong bulwagan habang naglalakad ang mga ahente ng NBI patungo sa entablado. Magandang gabi sa inyong lahat. Opisyal na pahayag ng pinuno ng NBI sa harap ng mga kamera. Kami ay narito upang isilbi ang warrant of arrest laban kina Beatriz Santillan at Danica Valdez para sa mga kasong corporate fraud, qualified theft or embezzlement ng 50 milyong piso at cyber libel sa ilalim ng Republic Act 1175. Nanlaki ang mga mata ni Danica, dahan-dahang napaatras hanggang sa matisod siya sa kanyang sariling puting gown at bumagsak sa sahig ng entablado. Hindi maaari ito sigaw ni Doña Beatriz, pilit na humahanap ng matatakbuhan. May mga koneksyon ako sa gobyerno. Hindi ninyo ako pwedeng hawakan. Ngunit walang nagawa ang kanyang kayamanan at kapangyarihan sa harap ng batas. Sa harap ng milyong-milyong nanonood sa buong bansa, dahan-dahang pinaligiran ng mga ahente ng NBI ang dalawang babae. Isinuot ng mga opisyal ang malamig na bakal ng posa sa mga kamay ni Doña Beatriz at sa mga kamay ni Danica na kanina lang ay suot ang kumikinang na sing-sing. Ang kanilang mga mamahaling gown na simbolo ng kanilang kayabangan ay nagmukha ng basahan sa harap ng kahihiyang kanilang natanggap. Ito ang pinal na siningil ng karma ang mga taong gumamit ng publiko upang saktan at siriin ang dangal ni Micaela. Ay sila mismong napahiya at nakaladkad sa harap ng parehong publiko. Sa gilid ng entablado tumayo ang isa sa mga pinakamalaking mamumuhunan ng kumpanya. Tumingin siya ng mariin kay Rafael na kanina pa nakatulala at walang magawa upang ipagtanggol ang kanyang ina at kasintahan. Dahil sa matinding paglabag sa batas sa pagsira sa reputasyon ng kumpanya at sa tahasang paglabag sa mga kondisyon ng Eduardo Rosales Trust Deed, mariing pahayag ng investor. Ipinapahayag ko bilang pinuno ng board na simula sa gabing ito,
Si Rafael Santillan ay opisyal nang tinatanggal sa kanyang posisyon bilang CEO at binabawian ng lahat ng kanyang voting rights sa Santillan Digital. Parang isang malakas na kulog ang tumama sa ulo ni Rafael. Ang korona ng kapangyarihan na kanyang ipinagpalit sa kanyang pamilya ay tuluyan ng natunaw at nawala sa kanyang mga kamay. Siya ay wala ng halaga. Nang makita ni Rafael na dahan-dahang tumatalikod si Micaela, kasama si Attorney Julian de la Cruz, upang umalis sa ballroom, tuluyan ng naglaho ang kanyang natitirang kayabangan. Tumakbo si Rafael pababa ng entablado at lumuhod sa harap ni Micaela. Hinawakan ng laylayan ng navy blue na maternity gown nito, habang ang mga kamera ng media ay walang hinto sa pagkuha ng kanilang larawan. Micaela, pakiusap hikbi ni Rafael ang kanyang boses, ay puno ng matinding pagsisisi at takot. Patawarin mo ako. Para sa anak natin, Micaela, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pwede pa tayong maging isang pamilya. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo, basta huwag mo lang akong iwan ng ganito. Kailangan kita, Micaela. Kailangan ko ang anak natin. Tumingin pababa si Micaela kay Rafael. Nakita niya ang lalaking 7 taon niyang inalagaan at minahal. Ngunit wala na siyang naramdamang galit, wala ring lungkot, kundi purong habag sa isang taong naging biktima ng sarili niyang kasakiman. Tumayo ka dyan, Rafael, malamig at walang emosyong sabi ni Micaela. Huwag mong gamitin ang anak ko para sa iyong sariling interes. Noong pinalayas mo ako sa ulan, nung tinawag mo akong baliw, at pinabayaan mo ang nanay mo na ipakulong ako, doon mo na itinapon ang iyong karapatan bilang ama. Micaela, pakiusap. Mahal ko kayo ng anak natin, iyak pa rin ni Rafael, pilit na hinahawakan ng mga kamay ni Micaela. Dahan-dahang inalis ni Micaela ang kanyang mga kamay mula sa pagkakahawak ni Rafael. Hinaplos niya ang kanyang tiyan, kung saan dahan-dahang gumalaw ang kanyang sanggol na tila sumasang-ayon sa kanyang bawat desisyon. Ang mga anak ko ay may ina na magpoprotekta sa kanya, Rafael, Maring sabi ni Micaela, ang kanyang boses so ay narinig ng buong ballroom at ng mga live cameras. Ngunit hindi niya kailangan ng isang duwag, isang kasabwat at isang magnanakaw para maging ama. Pinili mo ang iyong trono kaysa sa San. Amen. Ngayon, mabuhay ka sa gitna ng iyong mga guho. Tumalikod si Micaela at naglakad palabas ng ballroom taas noo at may buong kapayapaan sa kanyang puso. Sa likod niya si Rafael ay nanatiling nakaluhod sa pulang alpombra. Umiiyak at tinatakpan ang kanyang mukha habang ang mga flash ng camera ay walang hinto sa paggiba sa kanyang huling piraso ng dignidad. Nang makalabas si Micaela sa hotel, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Ngunit sa pagkakataong ito, ang ulan ay hindi na masakit. Ito ay tila isang malinis na tubig na naghugas sa lahat ng kanyang mga nakaraang sugat. Tumingin siya sa langit at huminga ng malalim. Malaya na siya. Ang kanyang anak ay malaya na. At ang kanilang bukas ay sa wakas ay kanila na. 2 buwan matapos ang makasaysayang gabi sa Makati, dahan-dahang bumalik ang katahimikan sa buhay ni Micaela. Sa sala ng kanyang bagong gawa, ngunit simpleng bahay sa Pampanga na katabi lang ng kubo ni Aling Nena. Nakatutok si Micaela sa telebisyon habang pinapanood ang huling balita tungkol sa paglilitis din sa pamilya Santillan at Valdez. Opisyal ng hinatulan ng korte sina Doña Beatriz Santillan at Danica Valdez ng pagkakabilanggo dahil sa napatunayang corporate fraud, qualified theft at cyber libel. Walang nagawa ang kanilang mga mamahaling abogado laban sa matibay na system logs na nakuha ni Mangardo at sa digital forensic evidence mula kay Attorney Julian de la Cruz. Ang kanilang mga ari-arian ay kinumpiska upang bayaran ang ninakaw na 50 milyong piso sa kumpanya. Habang si Rafael naman ay tuluyan ng natanggal bilang CEO at naobligang magdeklara ng bangkarota dahil sa mga utang na iniwan ng kanyang ina. Nabubuhay siya ngayon sa isang maliit na inuupahang apartment sa labas ng Maynila, malayo sa karangyaan ng kanyang nakaraan at nabubuhay sa ilalim ng matinding kahihiyan at panghuhusga ng publiko. Pinahintulutan siya ng korte na makita ang kanyang anak sa hinaharap
Ngunit sa ilalim lamang ng mahigpit na supervision ni Micaela at ng mga social worker. Bagamat dahil sa tindi ng hiya ay hindi na siya nagpakita pa muli. Dahan-dahang pinatay ni Micaela ang telebisyon. Wala na siyang nararamdamang galit o pagnanais na maghigante. Ang hustisya ay naibigay na ng batas at ng karma at ang kanyang isip ay malaya na sa mga anino ng nakaraan. Isang linggo pagkatapos ng paglilitis sa loob ng isang tahimik at ligtas na silid sa ospital, isinilang ni Micaela ang isang napakagandang sanggol na babae. Walang marangyang dekorasyon, walang pamilya santilyan na nagdidikta kung ano ang dapat gawin, ngunit ang silid ay napuno ng tunay na pagmamahal. Naroon si Aling Nena na umiyak sa galak habang hawak ang kamay ni Micaela at si Julian na nakangiting nakatingin sa bagong silang na sanggol. Ipinangalan ni Micaela ang kanyang anak na Biyaya, isang pangalan na sumisimbolo sa natatanging regalo ng kanyang ama. At sa himala ng kaligtasan ng bata sa kabila ng lahat ng bagyong kanilang pinagdaanan sa nakalipas na mga buwan. Napakaganda ng apo ko, bulong ni Aling Nena habang dahan-dahang hinahaplos ang pisngi ng sanggol. Kasing ganda at kasing tatag ng kanyang nanay. Salamat po, Nanay Nena, nakangiting sagot ni Micaela habang dahan-dahang pinapasuso ang maliit na sanggol. Lumapit si Julian at inabot ang isang legal na dokumento kay Micaela. Micaela, opisyal na. Ang korte ay naglabas na ng desisyon na nagpapatunay na ang 30% shares ng Santillan Digital ay ligtas na nakalagay sa ilalim ng trust fund para kay Biyaya. At ikaw ang nag-iisang legal na custodian nito hanggang sa sumapit siya sa tamang edad. Wala nang sino mang Santillan ang makakahawak o makakanakaw nito muli. Salamat, Julian Time Team, na pasasalamat ni Micaela. Hindi ko alam kung paano ko mararating ang araw na ito kung wala kayo ni Nanay Nena. Tungkulin ko ito, Micaela, nakangiting sagot ni Julian, may kakaibang lambing sa kanyang mga mata. Ipinangako ko sa tatay ko na poprotektahan ko ang pamilya ni Tito Eduardo at higit pa doon. Masaya akong makita kang ligtas at masaya na ngayon. Lumipas pa ang ilang buwan. Ginamit ni Micaela ang kanyang bahagi sa kita ng mga shares upang itatag ang Aruga ni Eduardo Foundation, isang non-government organization na nakatuon sa pagbibigay ng libreng legal na tulong psychiatric treatment at pansamantalang tirahan para sa mga kababaihang nakakaranas ng pang-aabuso sa pananalapi, gaslighting at emosyonal na karahasan sa loob ng kanilang mga kasal. Gusto niyang gamitin ang kanyang kwento upang maging ilaw sa mga babaeng kasalukuyan, pang nakakulong sa dilim na minsan na rin niyang pinagdaanan. Isang hapon, nakaupo si Micaela sa beranda ng kanyang bahay sa Pampanga, habang hinihili ang natutulog na si Biyaya. Ang simoy ng hangin mula sa mga luntiang palayan ay nagdala ng kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Lumapit si Aling Nena, dala ang isang platitong kakanin habang sa di kalayuan ay nakita niya ang sasakyan ni Julian na dahan-dahang pumarada sa tapat ng kanilang bakuran. Kumaway si Julian habang may bitbit na mga laruan para kay Biyaya at mga bagong libro para sa kooperatiba. Tumingin si Micaela sa papalubog na araw na nagpinta ng kulay ginto at kahel sa kalangitan. Naalala niya ang gabi kung kailan siya lumabas ng mansyon sa Makati. Basang-basa, umiiyak at walang kahit anong kasiguruhan sa kanyang bukas. Ngunit ngayon, habang hawak ang kanyang natutulog na anak, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Ang tagumpay ay hindi ang paghihigante, kundi ang pagbawi sa iyong sariling dignidad, ang pagkakaroon ng kapayapaan sa iyong puso, at ang kakayahang magmahal muli ng walang takot. Hinalikan ni Micaela ang noo ng kanyang anak. Maligayang pagdating sa ating bagong bukas, baby ko, bulong niya ng may kasamang ngiti. Ligtas na tayo, at hinding-hindi na muling may makakakuha ng ating kapayapaan.